Magandang araw mga ka-Health Matters. Ako po muli ang inyong doktong at ngayong linggo ay ENT Consciousness Week. Pag-usapan natin ang mga bahagi ng katawan na madalas natin pinapabayaan hanggang bigla na lang hindi na tayo makarinig ng malinaw, hindi na makahinga ng maayos o hindi na makalunok ng komportable. Pero alam niyo po ba, 8 sa 10 Filipino adults, they only experience at least one ENT problem a year. Pero halos kalahati hindi nagpapatingin. Bakit kaya? Ano ang mga senyalis na hindi dapat palampasin at paano natin maiwasan ang mga seryosong ENT conditions bago pa sila lumalala? Yan ang sasagutin natin ngayon. Kasama ang ating special guest, kasama natin na isa sa mga pinakamagaling na ENT doctors in the future. Kasama po natin ang ating kasama sa department, si Doc LJ. Doc LJ, welcome sa Health Matters, especially ngayong ENT Consciousness Week. Ano ba ang ibig sabihin nito at bakit po ito mahalaga? Thank you, Dr. ENT Week is a global campaign para magbigay ng awareness tungkol sa kalusugan ng tenga, ilong, lalamunan at buong head and neck. Marami ang hindi nakakaalam na simple symptoms tulad ng baradong ilong, paos na boses sa paulit-ulit na sore throat can be early signs ng mga seryosong problema. Okay, Doc LJ, madalas ko naririnig. Sipon lang ito, baradong tenga lang, seasonal allergies lang ito, pero hindi pala ganun kasimple, no? Yes, tama po. Kapag hindi naagapan, pwedeng humantong sa chronic sinusitis, hearing loss, vocal cord damage, o kahit cancers ng head and neck. At ang nakakatakot, most ENT issues start small but grow silently. Okay, Doc LJ, simulan natin dito sa tenga. Doc LJ, ano ang pinaka-common na reklamo ng mga Pilipino tungkol sa tenga? Number 1 po talaga, baradong tenga at hearing loss. Dalawa ang madalas na dahilan. Una po, earwax impaction or prolonged noise exposure, lalo na sa kabataan na laging naka-headphones. So, yung sabi mo, no, Doc LJ, yung simpleng earphones ng mga Gen Z, pwede pala ito magdulot ng permanent ear damage. Yes po. Kapag 85 decibels and above, for prolonged periods, katulad ng malakas na tutog, pwedeng masira ang hair cells sa loob ng tenga. At kapag nasira, hindi na sila tumutubo ulit. So, ano kaya yung mga red flags na dapat natin bantayan? Yung mga senyales na kailangan nating malaman para magpatingin agad? Ito po yung mga importante. Biglang paghina ng pandinig, pag-ring o tinnitus, pagtagas ng likido mula sa tenga, sakit na hindi nawawala, pagkahilo o imbalance. So, Doc LJ, ito yung mga lagi natin tinatanong, pwede bang mag-earbuds habang natutulog? Short answer, wag. Mataas ang risk ng infection, irritation, at long-term hearing damage. So, okay, after ng tenga, lipat naman po tayo sa ilong. Ito yung pinaka-busy na organ sa ating mukha. Doc LJ, bakit ba ang dami nating nasal allergies ngayon? Dalawa ang malalaking dahilan, urban pollution and changing weather patterns, kaya dumadami ang may allergic rhinitis. So, marami rin mga Pinoy ang may chronic rhinosinusitis pero hindi nga nila alam, no? Tama. Signs to watch out for: baradong ilong higit 12 weeks, pagkawala ng pang-amoy, ubo na hindi gumagaling, pressure sa mukha, post-nasal drip, at ito ang hindi alam ng marami. Untreated sinusitis can affect your heart, sleep, energy, and even memory. So, Doc LJ, ano yung mga maling paniniwala tungkol sa ilong na gusto nating i-correct ngayong ENT Consciousness Week? Una, kapag may sipon, antibiotics agad. Mali po yun. Colds are viral. Pangalawa, basta may allergies, lifetime na. Maraming treatment options ngayon. And pangatlo, nosebleed is equal to cancers. Usually, simple dryness or irritation lang, pero persistent nosebleeds should still be checked. Okay, so ngayon, Doc LJ, pag-usapan naman natin yung lalamunan, lalo na itong voice health. Maraming Pilipino kasi professional voice users tulad ng mga teachers, call center agents at broadcasters, and syempre mga singers. Tama. The Philippines is one of the most voice-heavy workforces in Asia. Kaya common ang vocal fatigue, hoarseness, chronic throat clearing, acid reflux-related voice disorders. Yan po. So, Doc LJ, ano naman yung mga warning signs na hindi dapat natin ignore tungkol dito sa lalamunan? Top red flags: paos na more than 2 weeks, difficulty in swallowing, lumps in the neck, persistent na sore throat,
throat pain radiating to the ears. So, maraming Pinoy, may tiis-tiis na mentality. Pero maraming early stage head and neck cancers ang nagsisimula bilang simpleng paus lang or simpleng, sabi nga nila, tonsillitis lang. Yes, exactly po. Early detection, save lives. So, para sa araw-araw, Doc LJ, ano kaya mga simpleng practical ENT tips na pwede mong i-share? For the ear po, never use cotton buds inside the ear canal. Limit headphone volume to 60%. Dry ears after swimming. And for the nose, saline rinse for congestion. And avoid scented sprays if allergic. Keep homes dust-free. And for the throat, warm water hydration. Avoid shouting. Manage acid reflux by avoiding late meals. So, Doc LJ, exciting part pala, So, moving forward, what's new for ENT for 2026? Marami po. Number 1 is the AI-powered hearing test. So, self-administered using your phone and reliable as well as accessible. Number 2 is the balloon sinuplasty. So, minimally invasive ito for the chronic sinusitis and faster recovery and no cutting. And number 3, we have the advanced voice therapy using immersive virtual reality and real-time imaging for the better vocal cord treatment. And the cochlear implant innovations, which are smaller, smarter implants with upgradable firmware for better sound quality over time. So, ngayong ENT Week, ENT Consciousness Week 2025, paano naman po makikilala ko itong ating mga kababayan? So, attend free ENT screenings, join awareness seminars, have your hearing checked, encourage family members with persistent symptoms to consult ENT specialists, and support air noise pollution campaigns. Doc LJ, mga nabanggit mong red flags, mga senyales kanina, kung yung mga nakikinig po natin ngayon, may mga ganung simptomas, saan kanila pwedeng puntahan? Pwede naman po dito sa BJHMC Outpatient Department, 4th floor. Daily po, except holidays and Sundays. So mga ka-health matters, tandaan po natin, mahalaga ang ating pandinig, mahalaga rin ang ating paghinga at syempre ang boses. Hindi lamang ito bahagi ng katawan, kundi bahagi rin ng ating pagkatao. And early consultation saves time, money, and your quality of life. So Doc LJ, maraming salamat po sa inyong time dito sa atin. Maraming salamat for joining us today. Thank you, Doc Tong. And to our listeners, we celebrate ENT Consciousness Week 2025 with knowledge, prevention, and proper care. Kasi dito sa Health Matters, ang kalusugan, tunay na kayamanan.